mga fake na witness or testigo. Sila mismo ang nagpahirap at nagpagulo sa buhay nila at kanilang pamilya. Sila'y nagpagamit or ginamit ng mga politiko o kung sino man. Pero sa bandang huli sila ang kawawa. Kasi yung mga posibleng gumamit sa kanila, may kapangyarihan, may pera, may negosyo, masarap ang buhay ng mga yan, kahit pa paano. Pero itong mga fake witness, nagpagamit at ginamit, kapalit ng pangakong halaga at magandang buhay. Tapos bigla kayong iniwan sa ere. Kayo ngayon ang mamumblema. Dahil yung inyong mga ginawa, may kaakibat yan na kaso at kaparusahan. Pagsisinungaling, perjury ang inyong aabutin. Paninira at cyber libel ang inyong kakaharapin. Kaya maging aral sana ito sa lahat ng mga Pilipino na nagagamit, nagpapagamit dahil sa pangailangan, maling pamamaraan yan. Lalo na ho dito sa ating bansa. Napakahirap maging testigo, magpagamit or kapalit ng pangakong halaga dahil yan po ay bandang huli ay pagsisisihan. Yung mga nanggamit sa inyo, mahirap silang habulin dahil magdi-deny lang yung mga yan. Walang resibo na sila ay ginamit kayo. Wala ring resibong nangakong sila bibigay sila ng milyon o magandang buhay na inyong pamilya. Pero kayong nakapront ng mga fake witness, kayo ang nagdiin, kayo ang nagsabi na yung isa, yung inyong inakusahan ay ganito, pwede kayong balikan nun. Dahil siniraan nyo yung kanilang pamilyang reputasyon. Libel yan, perjury yan. Ngayon, kung babaliktad naman kayo at muli kayong mag-aakusa, yung inyong aakusahan, yan ay magpapail din ng kaso laban sa inyo. Kaya yung mga testigo, hindi ho birong trabaho yan. Ang naging testigo sa anumang kaso, korte man o kung saan man, yan ay malaking trabaho at pananagutan. Kasi yung inyong inakusahan, yung inyong pinaratangan, may karapatang ipagtanggol ang sarili. Dahil kung alam nilang fake, babalikan at babalikan kayo. Kung hindi man mahabol nila yung nag-utos sa inyo o nanggamit sa inyo, kayo ang nakapront, kayo ang makakasuhan. Kaya huwag kayong magpapapaniwala sa mga nangangakong kayo bibigyan ng pera, magandang buhay, kapalit ng inyong sasabihin na alam naman ninyong fake, alam ninyong hindi totoo. Pero natukso ka sa pangakong milyones, natukso ka sa pangakong gaganda ang buhay ng pamilya mo, patay kang bata ka, pangakong napako yan. Pero yung inyong ginawang paninira, hindi yun mawawala. Yun ang magiging ebidensya laban sa inyo. Kaya nasabi kong kawawa ang mga fake witness. Ang pinasok nilang trabaho, responsibilidad, hindi nila alam. Hindi naman pwedeng maging katwiran yan sa korte at doon sa inyong inakusahan. Sorry po, nautusan lang. Sorry po, nabayaran lang kami. Sorry po, napangakuan kami ng magandang buhay kaya ginawa nyo. Hindi ho yung katanggap-tanggap. Dahil sinira nyo ang reputasyon ng taong inyong inakusahan. Kahit na hindi totoo. Dahil talagang hindi naman totoo, nagpagamit lang kayo. Mabigat yan. Kasi yung kasiraan, yung damage dun sa inyong inakusahan, nandoon na hindi na nabubura yun. At yun ay may karapatan ng balikan kayo. Kasuhan kayo. Paano ngayon kung kasuhan kayo? Wala na yung nangako sa inyong may financial support. Sarili mo ng gastos yan. Sarili mo ng oras yan. Sarili mo ng abogado yan. Patay kang bata ka. Tapos, ang masakit dito, yung iba dyan, delikado pa ang buhay. Mabuti kung ang iganti sa inyo, kasuhan lang kayo. Kung mayroong ibang pamamaraan, huwag naman sana. Mas delikado. Di ba? Kaya mahirap po ang testigo. Pwede kang maging testigo kung talagang ikaw ay merong personal knowledge o alam mo talaga at ang sasabihin mo ay pawang katotohanan. Katotohanan lang. Nanumpa kayo. Alam niyo, pwede niyo kayo, madami kayong pwedeng nakasuhan eh. Pwede kayong maging problema. Hindi lang yung inakusahan niyo. Pati yung mga komite.
Halimbawa, Blue Ribbon Committee, pinanunumpa kayo dyan, na magsasabi kayo ng pawang katotohanan. Tapos hindi naman pala. Pati yun, niloloko nyo. Ang taong bayan, niloko nyo. Yung komite, pwede kayong kasuhan din ng perjury. Maliban pa dun sa kasong ipapel sa inyo nung taong inyong inakusahan. Ganon kalupit ang inyong pinasok na trabaho. Tapos pinangakuan lang kayo, binigyan kayo ng barya, katulad ng Maleta Boys, pinangakuan ng 5 milyon, nakarating yata 50,000 lang, o ano nangyari? O yung iba nag-withdraw. Mahirap yan. So maging warning po ito, hindi naman ito panakot, paalaala lang, dun ho sa mga taong nagpapagamit, dala ng pangailangan, mga taong nanggagamit, sa mga mahirap, huwag naman yung abusuhin, kawawa naman sila. Paano ngayon ang buhay nito mga fake na testigong ito? Hindi ito basta-basta pwedeng gumala-gala dahil mayroong nagalit sa kanila. Hindi mo alam ngayon kung sinong galit sa inyo. Baka hindi lang ang nagalit ay yung inyong inakusahan. Baka yung mga supporters nila matindi ang galit. Abay, napakarami yung kalaban. Yan ang masamang epekto. Sa loob at labas ng korte, wala kayong katahimikan. Wala kayong peace of mind. Kapag nagpagamit kayo dahil lang sa pera. Dahil yan ay paninira. Madumi ang politika sa Pilipinas. Madumi ang galawan sa Pilipinas. Pasintabi na po, hindi ko naman sinasabi sa lahat ng pagkakataon. Maging maingat po kayo. Hindi ho ganun kadali pag nasubo kayo dyan. Hindi rin ganun kadali na makaiwas kayo dyan. Hindi yan katulad ng pagkain na pag isinubo mo at hindi mo nagustuhan, pwede mong ibalik. Pero itong inyong ginawang pag-aakusa na kunwari kayo nanumpa, meron kayong sinumpang salaysay, nako, ay alam naman yung kasumpa-sumpa yung inyong ginawa dahil mali. Sinumpain nyo at sinabi nyo, pinanintigan nyo. Tapos bandang huli kakambyo kayo, magre-reverse kayo, magbabaliktad kayo. Ay nako, incantation ang tawag dyan. Delikado po yan. Okay? So yan po. Hindi naman tayo nakikialam, hindi ito pananakot, warning, paalaala lang. Constructive criticism ito. Huwag maggamitan, huwag magpagamit, at huwag manggamit yung mga ma-influensyang tao. Dahil lahat yung interest nyong pansarili ang mangingibabaw, kawawa ang maliliit. Naawa rin ako sa mga fake witness. Dala lang ng pangailangan yung iba. Hindi ko naman nila lahat. Pero marami mga testigo ang nagulantang. Nakaramihan fake. Yung iba totoo, pero marami yata yung fake. Ginawang hanap buhay ng pagtestigo. Delikado po yan. Please like, share, subscribe, and follow sa atin pong mga pinag-uusapan for information, for education only. Opinion, may pinanguhugutan, talakayan, bahagi ng observation sa mga kaganapan.